isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi sa Lapid Fire. Samahan si Percy Lapid dito sa DZRJ 8:10 AM. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga awitin ng pag-ibig at inspirasyon ang ihahatid naman sa pag-ibig, musika at iba pa kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro 1:30 hanggang alas 2:30 ng hapon. Latest showbiz happenings naman sa Showbiz Galore. Pangungunahan ng Reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando kasama sina Mildred Bacud at Romel Placente alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon. Mga umaarangkad ng balita ihahatid ni Angelo Almonte sa Balitang Balita alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon. Mga bagong impormasyon at public service kasama si Jimmy Morato alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Chachahin Mo Baby. Yan ang mga programang mapapakinggan sa DZRJ 8:10 AM sa kalagitnaan ng araw hanggang hapon. Handog sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Bukas na ang Action Lady Center para tugunan ang mga problema ng ating mga kababayan. Magtungo lamang sa Unit 205, Seneca Plaza Building, E. Rodriguez Senior Avenue, New Manila, Quezon City. O kaya ay tumawag sa 412-3030 sa pangunguna ng ating nag-iisang Action Lady ng Philippine Broadcasting, Kay Dacer. Maraming salamat po. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi sa Lapid Fire. Samahan si Percy Lapid dito sa DZRJ 8:10 AM. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa paghirap. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang reno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire ituubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno.
Rapid fire, walang sinisino. Percy, Lapid, fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muling sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. At syempre po mag-aanyaya kami hanggang alas 12 ng hating gabi sa pagtatanghal po ng ating palatuntunan. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating po pag-uusapan. Syempre po kasali kayo, maaari kayong tumawag sa amin sa mga nais magbigay ng reaksyon. Ang ating pong landline sa ating impilan ay 4120288. Ang ating po namang mga text line ay 0917-100-8586. Maaari din po kayong mag-text sa 0916-624-0313. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talastas. At ito naman po si Lollipop. Yes, Friday! March 3. Grabe ha! Ngayon po ay huling araw sa linggong ito. Friday. Diyan lang po kayo, Lapid Fire! Tutok na! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Sabi ko na, nag-uusap si Pinoy tsaka si Dilima eh. Tama yung ano ba yan? Di ba? Oo, yan sinasabi natin. At meron din pong sinasabi ito si Kiko Pangilinan. Nakala mo mga kaibigan eh, Wala naman talagang concern. Ito pag-usapan natin to. Delikado ito eh. Yung sinasabi niya nga nanganganib na raw ang buhay ni Leila de Lima. Delikado yan mga kaibigan. May mga binabalak yan. At kinumpirma ni Presidente Duterte mismo na yung kanyang dating spokesman sa kampanya, nung panahon po ng kampanya para sa eleksyon, nung tumakbo ating Pangulong Rodrigo Duterte, na ginawa niyang administrator ng National Irrigation Administration, sinibak niya. Taliwas po yon sa pahayag ni Lavinia na siya ay nag-resign. Yan po ilan sa ating mga pag-uusapan. Mag-text kayo sa amin kung ano ang inyong mga ika nga po'y reaksyon sa iba pang mga balita at tungkol din po dito. Alam naman ninyo, programa natin, pre-wheeling tayo rito eh. At ito po'y welcome sa lahat sa mga nakikinig sa atin sa Radio DZRJ 810, sa mga nanonood sa atin sa sa live streaming. Humingi kami ng paumanhin dahil yung YouTube after the program na po ninyo mapapanood yun, recorded version na po kasi may problema ang server ng YouTube. At napapanood naman tayo via live streaming din po sa Facebook Live. Hanapin lamang po ninyo ang ating website dito po sa A-Try Media Broadcasting Network. Wala kayong dapat gawin kundi i-type ang facebook.com/A-Try-Media para mapanood po ninyo ang ating programa. Bueno mga kaibigan, bago tayo dumako sa mga pag-uusapan nating paksa,
Meron tayong birthday celebrator, mga kaibigan. Napakinggan ninyo yung sinunda nating programa. Oo nga. Ang Pinoy OFW host na si Miss Hana Sinyeres. Birthday niya po ngayon eh. At- Wala ka bang babating at may babatiin ko na po, birthday sir. ngayon? Isabay mo na. Isasabay ko na po si Gian Empleo, yung aking pamangkin na taga Parañaque, Metro Manila. 18 na po siya. Binata ka na, apo kong gwapo. At si Rosemary. Ayan. Birthday niya rin? Kanina. Hindi po yung kanyang alaga. Sabi ko sa'yo, birthday muna eh. Mamaya na yung iba eh. Happy birthday, Miss Hana Sinyeres. Yes! Mula po dito sa ating palatuntunan at syempre mga kasamahan po natin dito sa A-Try Media ay bumabati sa iyo at narito ang aming pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Dami nating pag-uusapan din ngayon tungkol dyan sa akala ko tumigil na si Leila de Lima. Ituloy na natin yung rally. Yes. I-schedule lang natin mga kaibigan, ha? Buti pa. Kasi ayaw tumigil itong mga animal na ito eh, ha? Alam ba ninyo, kahapon di ba pinag-uusapan natin, dumalaw si Pinoy. Pinoy, di ba kahapon? Dinalaw, bago si Pinoy, may mga dumalaw na sa kanya. Siyempre, ano yan eh, kailangan ipakita nila kay De Lima na, na hindi nila tinatalikuran yung kanilang mga commitment. Di ba? Yung kanilang mga napagkasunduan. Yan ang ginamit nilang kumbaga missile Scud missile. Correct. Taga-bira, ha? Taga-demolish kay Presidente Duterte, di ba? Bitag. Sa demolition job, tsaka sa destabilization, mga kaibigan. So, para hindi po ito magkaisip, kasi nakikita ninyo, di ba, yung iba, meron na naman pinalaya eh. Yung pong sangkot doon sa, yung sa Atimonan, Oo. Rub out. Pinagpiyansa. Kasi siya, pinagpiyansa. fiancé. Mga kaibigan, after 4 years. Ibig ko sabihin, eto mga ito, baka magkaroon ng idea si De Lima na pwede pala akong bumaliktad para makalaya ako dito sa kulungan. Dito natin masusubok di ba? Malabo yan. Mga kaibigan. Kaya ang ginagawa nung mga tauhan, yung mga nakadikit sa kanya, baka maisip ni De Lima yun So kailangan pakita nila na hindi sila bibitiw. Hindi nila pababayaan si De Lima. Pero sa isang banda, mga kaibigan, kung pag-aaralan ninyo, delikadong sitwasyon ito. Hindi ba yung pagkakakulong ni De Lima dyan sa custodial center, mga kaibigan, iginigiit nitong mga kasama niya, lalo itong si Francis Walang Magawang Batas Pangilinan, Kiko. mga kaibigan, si Senator Francis Cuneta, Sharon Pangilinan, mga Yes. kaibigan, ito nagpapalutang ng masamang masamang balaki nito. Ha? Na sinasabi niya, mga kaibigan, na nababahala daw sila sa kaligtasan ni Leila Bilbil de Lima. Correct. Doon sa kulungan. Sipin mo yan, di ho ba kayo nababahala? Tayo dapat mabahala doon sa statement na yun. Bakit ho? Kasi po, parang ini-insinuate nila, gusto nilang ikondisyon ang isip ng publiko
na may mangyayari kay Leila de Lima dun sa kulungan. Oo. Ngayon, pag nakondisyon nila, kung sa bagay naman, wala namang maniniwala dyan, di ba? Kaya lang, ang panganib dyan, pag paulit-ulit nilang sinasabi yan, pagkatapos sila pala ang gagawa ng pagtatangka sa buhay ni de Lima, pag nangyari po yung ganong sitwasyon, ibibintang kay Presidente Duterte. Siyempre. Kaya nila ikinukondisyon ng isip ng publiko na may mangyayari kay de Lima. Ganyan-ganyan yung ginawa kay Ninoy Aquino Strategy. mga kaibigan Hindi naman si Marcos ang nagpapatay kay Ninoy Aquino mga kaibigan pero sino pinagbintangan? Si Marcos. Ha? Hindi ba, halimbawa, ikaw, may kaaway ka. May kaaway ka. Correct. May nangyari ngayon sa'yo. Sino unang suspect doon? Kaaway mo. Alangan naman yung kaibigan mo. Correct. Ang unang paghihinalaan. Tama. Di siyempre yung kaaway mo. Iyan po ang inyong ikabahala, mga kaibigan. At dapat, kaya nga nung isang beses sabi ko dapat si General Bato mag-iingat yan. Di ba? Kasi baka masingitan ka dyan. Kasi birthday party, nasisingitan kayo dyan Exactly. Nakakapag-birthday si Bong Revilla dyan Kung sino-sino, nakakapasok pala dyan Nakakapag-inuman dyan O, ganun din yung birthday ni Jinggoy. Kamakailan lang yun nung isang buwan lang yun, mga kaibigan. Nagpa-party sa loob ang daming bisita Dami. Ang dami, nagiinuman pa ron Talagang garbo. Mga kaibigan kasi wala nang Oo. namimili ng kaibigan tong mga to Wala na. oo. Para masabing may kaibigan sila, nagbahanda. Para daluro sa birthday party nila. At pagkatapos, pag-uwi, may pakimkim pa. Oo, siyempre. Di ba? Mm. Meron pang baon may ampaw pa kumbaga sa Chinese May ampaw, mga Correct. kaibigan. Dito kayo mabahala. Kasi ang nagpapalutang nito, si Pangilinan Ito si Francis, walang magawa, Pangilinan. Mga kaibigan, na mayabang. Ayan po. Sabi niya, dapat nag-negotiate na makalapit yung security raw ng Senate. Doon sa sa 50 meters, hindi raw yung 50 meters away, pinalayo Hindi, bakit wala ba kayong tiwala sa otoridad? Number 1. Correct. Number 2, anong klaseng ito? Anong klaseng proseso ito ng rule of law? Yung bang bilanggo kailangan ng security? Mga anong katarantaduhan niyang nagpo-provide ng security yung Senado? Hindi ako naniniwala dun sa sinabi ni Balahadja dito nung in-interview natin, nung a-arrestuin yan, na, di ba tinanong ko siya, ang sabi ko sa kanya sasamahan ho ng security ninyo. Kasi senador yan ganito ganon. Oo nga. Sabi ko, ganyan din ho ba ginawa nyo kay Bong at saka kay Jinggoy? Hindi, kasi sumurrender sila Ba, kahit sumurrender sila kung may tungkulin palang ganon ng Senado, ba't di kayo nag-provide ng security? Correct. Hindi ba? Correct. Kung talagang mandato ninyo yan, mandato ng senador yan, mga kaibigan, sa ayaw at sa gusto ng tao, bibigyan mo siya ng proteksyon. Humingi man siya o hindi siya humingi, Correct. ipoprovide nyo yung security niya. Hindi ba? Katarantaduhan yan Inaabuso na Kaya ito, sinasabi ko nga dapat magkaroon ng rally, mga kaibigan. At dito, ipanawagan natin kay Presidente Duterte na itigil na yung pagbibigay ng VIP privilege. Diyan sa mga high value prisoners na yan. Sapagkat sabi nga ni Senator Enrile, di ba? Nung in-interview siya nung kinulong na ito si de Lima. Anong anyang sinasabi niyong political prisoner? Pag prisoner ka. Walang politika. There is no such political prisoner, sabi niya. Hindi ba?
Ibig sabihin, pag preso ka, preso ka. Oo. At pag preso ka, dapat hindi ka dyan sa custodial center. Walang- Doon ka sa city jail. Correct. O, regular. O bakit si Dayan hindi dinala dyan? Hindi ba? Oh. O, marami rin banta sa buhay niyan. Mas delikado ang buhay niyan. Correct. Mas pwedeng pagtangkaan yan. Whistleblower yan. Hindi, at saka, pagka napatahimik yan, napatay yan, mababawasan ng testigo si Dilima. Nang titistigo laban sa kanya. Hindi na niya mapapatunayan yung kanyang sinumpaang mga Salaysay. salaysay na nauna. Mm-hmm. Na nagdidiing kay Dilima sa droga, Correct. mga kaibigan. Bakit yun? Yan ang tanong natin, di ba? Si Raulo nito si Kiko. si Kiko, ito si Pimentel, may diferensya rin ito. Exactly. Naglalaro ito. Baka sakaling magtagumpay yung nagpapabagsak kay Presidente Duterte, mga kaibigan, makasama rin siya ron. Para bukas ang pintuan niya na makapasok doon sa ibang kampo. Yan ang style ng mga politiko Hindi marunong manindigan Yan ang kulang sa atin, mga Pilipino. Correct. Hindi tayo marunong manindigan. Oo. Hindi ba? Diba? Mga kaibigan, sabi nga nito sabi raw ni Pimentel, winidraw na raw dun sa PMP Custodial Center yung mga security na idinitail doon, mga kaibigan. Dahil daw itong mga personnel nung Senate Security Office naka-station malayo naman dun sa detention cell. O malayo pala, wala nang kabuluhang standby sila. Di para sila naka-standby ron. Nagpapagulo lang kayo sa karsada dyan sa Krame. Mga kaibigan. Useless. Tama nga naman yon, sabi ni Pimentel. Dapat, nung una pa lang, hindi mo na ginawa yun. Wala na kayong pakialam Kung may mangyari kay Dilima, sagutin na ng gobyerno yun. Sagutin na ng mga may control nang dapat mag-provide ng security. Sino yun? Di yung Philippine National Police. Correct. At hindi naman siguro gagawin niya malayong maisip yan na gawin ng mga nasa Philippine National Police. Maliban na lang. Kaya nga pinag-iingat natin si General Bato. Alam nyo, napakadali ngayong kumuha ng ng mga espiya. Oo naman. Hindi ba? Kung si Presidente Duterte nga sa Malacanang, napasok na ng espiya yan. Di ba? Napasok ka na ng mga ito pang mga ito. Yan pang pulis. Nasa hanay din nila yung mga tarantado. Correct. Di ba? Nakasabwat sa droga. Sino makapagsasabi na walang pwedeng gumawa niyan? Ang nakakabahala, kinukondisyon ang trabaho ni Kiko Pangilinan sa destabilization plot labang kay Presidente Duterte, magsalita ng mga pananakot para ikondisyon ang isip ng tao na ang meron lang, kung may mangyayari kay Dilima, si President Duterte lang ang merong balak na gawin yun. Which hindi totoo. Oo, Mas pwede nilang gawin. Oo. Sapagkat nakita nila na lahat na ng effort ginawa nila, nagrally na sila, lahat ng panawagan, kinover pa nga, full coverage, kahit nilalangaw yung rally, sinasabi, parami ng parami. Yung pala, parami ng parami yung langaw. Mga kaibigan, tsaka yung lamok. Correct. Nagbayad na sila nun imposibleng libre yun. Kung hindi man nagbayad yung kakutsaba nila yung istasyon, na ibabagsak nila si Duterte kung sakalin dumami yung tao ro sa EDSA. Correct. Wala, mga kaibigan. Ang masama, desperate yan Yan desperate move, mga kaibigan. At kayo ba naniniwala dun sa sinabi ni Pinoy na sabi niya paano, bakit kami paghihinalang nagde-destabilize? Samantalang nag-o-offer nga kami ng suporta. Mga kaibigan, malabo naman yata yun. Sabi niya, di ba, nung in-interview siya dun sa EDSA. Sa EDSA yun Siya mismo. Ngayon,
ano ibig sabihin nun? Gago yan eh. Anong sasabihin mo nakikipag-cooperate kayo? Hindi ka nga dumalo ron sa mga ilang occasion na dapat nandun ka eh. Dahil po bilang isang former president eh. Hindi ba? Correct. Minsan pinadalo ka dun sa national security. Hindi mo pa kinausap si Gloria. Inisnab mo pa. Hindi ba? Pareho lang naman kayo nun. Correct. Ang kaibahan nyo lang ikaw may konti kang baldag sa ulo. Baldag. Di ba? Si Gloria, hindi eh. Nakalampag yan eh. Diba? Sa kamay lang may problema si Sige. Gloria, malikot ang kamay. Mga kaibigan di ba? Correct. Ikaw At saka wag mong palitawin kasi kaya niya sinasabi yun para hindi lumabas na siya vindictive. Vindictive kayo. Kayo pa, nasa dugo nyo yan. Hindi ba ganyan ang ginawa ng nanay mo nung pag-upo niyan? Higanti rito, higanti ron ang ginawa niyan. Mga kaibigan. Correct. Ikaw rin Ano ginawa mo? Sinuhulan mo yung mga senador para mapatalsik si Corona Yun na. di ba? Sa Supreme Court. Ano yung tawag mo ron? Di ba vindictive na siya yun? Gumante. Revenge yan Correct. Mga kaibigan Isipin ninyo mga tarantado ito, nagpapanggap ang matitinong tao. Ha? Binggador kayo. At saka wala kayong karapatang mambenga kung nasa posisyon kayo. Correct. Hindi ba? Hindi nyo dapat gamitin yung posisyon, anumang posisyon, laban sa kanino man. Dahil yan pag-aari ng taong bayan. Yung posisyon na inuukupahan ninyo. Kayo, subukan mo. Magbago ihip ng hangin sila malagay. Sa ibig mo sabihin, hindi maghihiganti yan. Puro record nyo, higanti. Hindi ba? Correct. Si Mayor Lim nga, pinagigantihan niya. Kalyado pa nila. Kaya nga. Sipin mo yan, mga kaibigan. Kundi mga walang hiya yan. Sabi naman itong si Kiko, ito ba mananalo ito kundi asawa ni Sharon ito? Nako. Mga kaibigan? Nagtataka nga ako Buti si Sharon nakatagal dito, no? Oo. Wala tsaga kay Sharon Tsaka may yung isang sekretarya nito may anak Oo. Kamukha niya Correct. Matulis din yan. Diyos ko, kung hindi Yung na mukha kay niya, Sharon, hindi mananalo yan. Ha? Alam mo kung ba't galit na galit itong mga to? Kay Presidente Duterte? Yan, pa-drug test nyo yung mga yan. Inahamon ko, pa-drug test nyo si Pinoy. Pa-drug test mo si Marojas. Yan, si Kiko Pangilinan. Ipa-DNA mo buhok niyan. Mga kaibigan. Kunan mo. Kung may makukuha pa kayo kay Pinoy, kunin nyo na. Anit Ano? Nakakalbo na. Balaibo naman. Baka meron pa. Buhok pa rin yun Kaya nag-aalala siya si Chris Aquino Na ano? Sa kanyang kuya, baka makalabuso nga naman. Wow. Di ba? Kasi alam niya, may mga Alam niya, ginagawang kasalanan katarantaduhan yan, di Yun ba? ang style nila vindictive Diba? Pagkatapos, pag wala na sila sa kapangyarihan, uutuin ka. Yun na. Gagamitin si Chris. Bibig ni Ano ba naman Chris. si Chris? Wala nang magagawa. Tulo ko yun. Dalawa rin ang bibig nun. Dalawa Ikaw lang bibig. naman. Ha? Correct. Yung isang bibig nun Mas matindi yun, sir. Yung isang bibig nun. pag gumana yun, ako. Diba? Kung merong gustong may masamang mangyari kay Laila, yan sila Kiko. Kasi sila makikinabang Kaya nga, pwede nilang planuhin. Yun ang sinasabi natin. Gusto nila yun. Kaya nila kinukondisyon na delikado ang buhay nito, security niya. Para nang sa ganon, hindi mo maiaalis o hindi natin pwedeng baliwalain na pwedeng magtangka sila Sila magtatangka para ang pagbintangan si President Duterte dahil iniisip nila na ang pwede lang maging rallying point nila. Baka akala nila
Pagka napatay nila si Laila de Lima, mapapagalit nila ang tao labang kay Presidente Duterte. Yun ang ano nun. Labo siguro. Katulad nung ginawa kay Marcos. Correct. Hindi ba? Oh, napatay si Ninoy. Sino pinagbintangan? Kanino nagalit ang tao? Kaya nga. Kay Marcos. Correct. Dito, kaya natin pinag-upapauna ito, sira na yan eh. Masisira na yan, diskarte nilang yan. Mga kaibigan, kung yan iniisip nilang gawin kay Laila de Lima, tayo pa nga nagliligtas kay Laila eh. Di ba? Correct. Dito sa na ang pwede gumawa sa kanya kung manganib ang buhay niya, hindi si Presidente Duterte. Sino? Di yung mga kaalyado niya kasi sila makikinabang eh. Correct. Pag napagalit mo ang tao, labang kay Presidente Duterte, kanino papabor yung sitwasyon? Di sa kanila. Correct. Oh. Kaya kung merong pwedeng magpapatay kay de Lima, hindi si Duterte, si Noynoy. At saka si Kiko Pangilinan. Ikaw nagsasabi niyan eh. Correct. Di ikaw may plano niyan. Ito ba nasasabi ng mga tagapagtanggol ni Presidente Duterte? Di ba? Lalo na yung nilagyan ng tape sa bibig. Wala na nalagyan na ng tape yung isa eh. Wala na. Mga kaibigan, hindi na makapagsalita. Paano? masalan eh. Magsasalita lang, mali pa. Tumahimik yung isa eh. Dapat yan, mag-undergo ng anger management. Mga kaibigan, para hindi masyado magagalitin. Inom ka kasi ng alak eh. Hindi mo nilalagay mo sa ulo mo. Correct. Hindi ka marunong uminom. Sa Hindi ka na nga marunong magsalita, hindi ka pa marunong uminom. True. Pag uminom pa ito, damuhong ito sa Manila Hotel pa eh. Aba. Kainom Doon mo, pa sanay na sanay yun. Nakikipag-inuman kay Erap. Naku, hindi Mga ko- kaibigan, di ba? Hala. Magkano binibigay siya ni Erap? Yun na. Di ba? Oo. Para lakarin mong makalaya si Jinggoy Ano Estrada. niya, sabi niya, upo ko nga ron, doon ka lang muna. Oh. Ka magsasalita. Lagyan niyo ng tape yung bibig niya, na. Naalala ko tuloy yung bata, yung bumibili sa tindahan. Pumunta sa sari-sari store, sindahan lang. Pabili nga pong ubas. Sabi nung nagtitinda, wala kaming ubas. Maya-maya, bumalik na naman yung bata. Sabi, pabili nga ang ubas. Basuli. Ikaw na naman, sinabi ko na sa yung bata ka, walang kaming ubas dito. Sabi, pag di ka tumigil, i-stapler ko yung bibig mo. Umalis yung bata. Bumalik inabukasan eh. Basuli. Sabi nung bata, Ale, meron o kay stapler? Wala! Sabi nung nung nagtitinda, wala. Pabili nga ang ubas. Ito naman si Vice President Leni Robredo, may sinasabi rin. Isa pa yan? Ha? Grabe yan. Kinundi na raw yung pag-aresto kay De Lima. Ba't mo kukundi na Alam mo to si Leni, ito naman, magbago ka na ng mga tao dyan sa paligid mo. Oo nga. Leni. Kung hindi ka naman dyan nakikinig, ang pinapakinggan mo yung mga kapartido mo. Kalyado pa rin. Katulad din ng ginagawa kay De Lima, di ba? Na inuurot. Yan ang mga tinatawag kung tawagin niya, urot eh. Urot. Inuurot nila. Sige, ipinapain sila Kaya nga. sa interest ni Pinoy. Correct. Para maging proteksyon itong mga interest nitong sila Drilon at kung sino-sino, mga kaibigan. Nagpapagamit kayo. Kundi ba naman mga bakla talaga yung Liberal Party na yan? Umpisa mo doon sa pinuno niyan, mga kaibigan. Exactly. Kundi kayo mga bakla, ginagamit nyo mga babae. Oo. Di ba? Correct. Isinusubo sila, hindi nila alam eh. Ngayon, kung merong, ito si Leni Robredo, kung meron kang image kwan, yung mga media mo riyan, magpalit ka na ng PR mo. Hindi marunong ang PR mo. Oo. Baguhin na yung image mo, kamo. Pinapahama pa Kasi yun. maaga kang masisira. Sira ka na eh. Yung ngiti niya, plastikado eh. Hindi, ako okay sa akin si Leni Robredo nung una eh. Oo, kadiba. Pero yung nakikita natin, baka kala maganda si Bading ka kasi. Sa lalaki, maganda si Leni. Naku, hindi ako nagaganda. Pag nakita mo ng personal,
Tingnan mo si President Duterte, nagandahan din dyan eh. Oo. Sa hita lang. Ano sa hita? Ano? Si Sumikip, Duterte sumikip ang pantalon ni Digong. Baka kala mo. Ako nagsabi nun eh. Talaga? Bago pa lang, hindi pa nakikipagkita, wala pa yung magkikita sila, di ba? Sinabi ko na ba, pag nakita mo ni President Digong si Leni Robredo, sisikip din ang pantalon yan. Nakita ko yan eh. Nakaharap ko eh. Talagang ang lakas ng ng dating eh. Oo, mga kaibigan, oh. Talaga? Di mo isipin, dalawang malalaki ng damulag ang anak yan. Ha? Kung iisipin mo yung anak ni Leni, mga anak ni Leni, sa kanya lumabas, isipin mo hindi mo isipin sa kanya pala lumabas yun. Kasi laki. Mataba yung isa eh. Mataba. Kasi kung sa kanya nang galing yun, alam mo kung ano si Leni ngayon? Ano? Daing. Bakit daing pera? Masisisaryan mula Ayan. ulo hanggang Sa laki. ang sisaryan nun. Nakagano no? Nakakaloka na. Kabayubay. Ganun ba yun? Hiwain mula ulo eh. Ay, nako. Patulikod. Lenny. Mga kaibigan, ayan ha? Sabi ng Liberal Party, illegal daw yung arrest dahil mahina ang ebidensya kay De Lima. Lack of due process. Lahat naman sa inyo, lack eh. Mga walang iya kayo. Anong, may court order eh. Mahina. May court order eh. Mga kaibigan eh. Batikusin niyo yung judge. Di ba? May probable ko. Meron kayong apila sa Supreme Court, di ba? Doon kayo Marami nga kayong kakampi ron eh. Di ba? Umpisahan mo kay Sereno eh. Correct. Mga kaibigan. Doon kayo magpunta. Napatanggal nyo nga si Coloma. Kung di ba naman gago yung dalawang pork barrel senator, pork scam senators na si Jinggoy at saka si Bong. Akalain mo, ipinagtapat nilang sinuhulan sila para bumoto sa ouster, sa impeachment labang kay Corona. Pinagtapat nila pagkatapos na nung sila na makukulong Kaya nga. mga kaibigan. Hanap na ng damay. Kasi ang gusto nila ma-impluwensyahan yung kaso laban sa kanila. Mga kaibigan. Nung hindi nila ma-impluwensyahan, sinasabi, binayaran na niya kami para bumoto. Correct. Tarantado kayo. Hindi kayo binoto ng taong bayan hindi kayo napunta sa Senado para maging prostitute. Maging bayaran. Kayong mga punyeta, na mga mambabatas na tumatanggap ng pera kapalit ng inyong pagpapasya ng boto, mga walang hiya kayo. Correct. Wala kayong karapatang gawin yan. Krimen yung ginawa nyo. Isipin mo, pinahamak nyo si Corona. Binayaran lang pala kayo. Kailan nyo pinagtapat? Nung tapos na. Ano nangyari dun sa tao? Wala na. Hindi ba namatay? Sa sama ng loob. Nagkasakit na. Ako nga nung araw, natangay tayo nung propaganda na yun isipin mo, pero ako kailan ba yun? Nanood ako ng concert Malimit kong makasabay si Corona sa concert. Kasi naging paborito nung mag-asawang Corona, yung anak ko. Hindi ko alam. Sabi ko, nung matapos yung concert, andyan ka ako si Corona. Bongga na. Hindi, sabi niya, laging nanonood dyan pag meron akong kanta. Correct. Ganun ba ka ako? Kaya nung minsan, nakita ko, naawa ako Parang kurkubado na. Oo, ang tikas ni Corona nung araw, di ba? Nung nakaupo yan, di ba? Tsaka Malakas mga kaibigan kinausap ko, dahil walang may gustong lumapit. Yung parang, pagka wala ka na sa pwesto talaga, ultimong yung si Jomar Canlas, di ko na nakita nung araw, panay ang papirma ng kaso niyan. Ng Manila Times. Timo mga walang mga tao, di ba? Correct. Yan pa nagpatakbo nga nung PR ni
ni Corona para sa labanan yung pagtanggal sa kanya sa impeachment. Asan sila nung huling sandali? Kami ho, pag humanga sa tao, tandaan nyo yan, hanggang sa kahuli-hulihan, wag lamang kaming wawalang yain. Diba? Ha? Walang perang involved. Ha? Ganyan kami makisama sa tao. Correct. Oh, mga kaibigan, nasa pwesto, walang pwesto, kami nga, sumasama kami dun sa walang pwesto Ha? Pag nagka-pwesto na nga, lumalayo nga kami. Yun ang maganda. Mga kaibigan maliban na ipatawag ka Alam nyo kasi, ang dapat maging ugali ng tao, yung tunay na tao pag ikaw nasa tagumpay, halimbawa, umahawa ka na ng mataas na tungkulin, Posisyon. meron taong naglingkod sa'yo, tumulong sa'yo, habang ikaw wala. Ha? Hindi ka siningil, hindi ka naman pinagbayad. Correct. Ha? Aba, nasa pwesto ka, ipahanap mo yung tao. Yung taong marangal, hindi pupunta sa'yo yun. Ha? Para humingi ng kapalit sa kanyang ginawa. Yun ang matinong tao. Ikaw naman, kung matino ka naman, ipahanap nyo nga yun. Ayaw Anong ayaw? Tumawag ka ng mobile. Kung ayaw sumama, paaresto mo sa pulis. Talaga. Ha? Isakay mo sa mobile, dalin mo rito sa akin. Ganyan ang tao, Correct. mga kaibigan. Pero kung hindi ganun ang gagawin sa inyo ng isang tao, kalimutan nyo na yung taong yun. Sayang lang ang tulong mo ron. Totoo yun. Kaya kami, namimili kami ng kakilala. Pero nasan ba ako? Ang tanong, asan sila? Bago natin makalimutan, Percy, kanina may balita na si Duterte nagalit, nadismaya dun sa ipinasa ng Kongreso. Ang sabi niya, ba't hindi kasama plunder? Oo nga, no. Hindi kasama rape? Yan. Ayan, kanina yun ang sabi ni Duterte. Sira po ulo nung kasi, Mr. President, kung nakikinig lang kayo sa amin. Kaya nga, no? Sira ulo nung mga yun, nagpapanggap po kasi. Ayan. Gusto kayong bulahin. Kasi, priority bill nyo yun, unang-una, death penalty. Dahil, kaya nyo naging priority bill yun, nakikinig kayo sa sigaw ng taong bayan. True. Na ang gusto nila, ma-restore ang katahimikan dito sa ating bansa. Kaya ang gusto nila, naisip nilang paraan, bitay. O, sinusunod mo Correct. yung gusto nila. Kaya, priority bill mo, yung death penalty. Tinarantado ng mga walang yang congressman niloloko ka Yung ginawa nilang yon, alam nila na hindi papasa. Alam nila yun Sa kanila lang papasa yun dahil para lang matapos na. Oo, Ha? Mga kaibigan, para mapagbigyan ka. Yun lang ang purpose nila. Correct. Kunyari, kakampi mo sila. Dahil, meron silang mga itinatago ring kahayupan yan Marami sa kanila dyan sa Congress Naku. na ayaw ng death penalty na kasama ang plunder. Sabi ko sa inyo pag, yun na lang ang pag-asa natin si President Duterte. Sabi ni Duterte, kampanya ko yung laban sa korupsyon Ba't hindi nyo isinama? Di ba sinabi natin yan? Tama. It will go against the principle ng kampanya ni Presidente Duterte laban sa Korupsyon. corruption. Pagka nilarga, paano siyang maglulunsad ng anti-corruption campaign kung wala naman palang batas? Walang ipin. Wala naman palang batas na magpaparusa dyan. Mga kaibigan, ang mangyayari pa, kung ganyan ang klase ng batas, maabsuelto pa. Swelto pa yan. Bakit? Kasi conflicting yung batas Pag conflicting ang batas, ang magpapasya, ang gagawa na lang ng batas, yung magpapasya, yung hukom. Isipin mo yan Kakaloka. Kasi ang batas hindi pwedeng maging dalawa. Kailangan ang batas isa lang. Kaya tarantado yung Supreme Court Doon sa ginawang desisyon kay Erap, di ba? Na pwede raw tumakbo. Yun, tinarantado nila yun. Isipin mo, yung kay Halosos, Hindi pwede. iba, hindi pwede. Correct. Kay Erap pwede. Anong klaseng batas yun? Ilan ngayon ang batas? Di dalawa. Dalawa. Kaya hanggang hindi
naipapasa ang tamang death penalty, baliwala lahat yan. Magkakaroon ng problema tayo kasi ginawa na ng Supreme Court ang pagbaluktot sa rule of law. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. Ito ang DZRJ 810 AM H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Uy, si Miss. Unang tingin pa lang, puti na. Kinis pa. Nag-Myra Vita White Hand and Body Lotion kasi. May vitamin E beads and natural plant extracts that help nourish skin deep inside for a healthy white glow. Puti at kinis, Ay! hanggang malapitan. Yala na. Healthy white glow sa Myra Vita White Lotion. Yan ang alagang holistic by Myra. Trusted quality healthcare. Unilab yan. What does it take to discover something great? Easy. Discover Corregidor with Sun Cruises. And get ready for the ultimate escape. Ang dami ng peke sa world. Pati ba naman puti mo? Peke din? Para totoong puti, mag-Myra Vita White Moisturizer. May vitamin E at natural plant extracts to help nourish skin for that healthy white glow. May double sunscreen na, non-sticky pa. Ito ang totoong healthy white glow. From Myra Vita White Moisturizer. Yan ang alagang holistic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi sa Lapid Fire. Samahan si Percy Lapid dito sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by H-Rai Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyu na may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Yung kay Corona, hindi ko na ituloy, di ba? Kasi po ako, hindi naman tayo manlulupig na tao eh. Kaya nga. Pagka sana yung tao bagsak na, gusto natin, tama na. Bagsak na yan eh. Huwag mo na tadyakan. Huwag na. Eh kaso itong mga walang yang ito, nakakulong na't lahat, kawalang yang pa iniisip. May sumulat pa si Dilima eh. Kawawa nga doon si Ang sabi, tigilan nyo na ang kasinungalingan nyo. Talaga nagpupumilit siya. Ito'y pagkatapos ha. Handwriting ha. Kay Presidente Duterte. Sipin mo yan na gusto niya pampalitawin na kalokohan yung nangyaring pagkulong sa kanya, mga kaibigan. At saka inaakusahan niya yung meron ba sulat na ganun? Mga kaibigan. Oh. Ako, isang araw, hindi ako magtataka kung yan may iniwan ng sulat kay Pinoy. Na kung may mangyari sa akin, si Presidente ang mananagot.
Yan. Para ko na nakita yan. Yung punta ni Noy na yun, di ba? Nag-uusap yan eh. Di ba? Ba't ka nandito? Masyadong Ba't ngayon ka lang dumalaw? Ilang araw na ako rito sa parang kante, kulungan. no? Bakit ngayon ka lang? Kasi sabi naman ni Pinoy, wala bang camera dito? Wala bang tape recording dito? Wala naman yata, sabi ni Manay. Wala na yun eh. Si Bilbil. Sabi, tinan nyo mga pinagagawa nyo sa akin. Isinabak nyo ko. Tipo? Sabi nyo, banatang ko si Digong. Ito ngayon ang nangyari sa akin. Nakalkal yung kaso ko. Nadiin ako talaga sa kaso ko. Lahat ng koneksyon ko, kinuha na nila. Nagtapat na silang lahat. Di ba? Kaya ako nandito ngayon. Bubulungan sila. Sabi naman ni Pinoy, huwag ka maingay. At kaya nga ako narito para tiyakin ko sa iyo na buo pa suporta namin. Nung suporta sinasabi nyo, nakakulong nga ako. Suporta ba yan? Sinabi yun. Tapos sabi, hindi ba narinig? Daldal ng daldal si Kiko. At saka si Ontiveros. Sino pa? Si Drilon tumigil na eh. Si Aquino. Takot na yan kasi may droga rin eh. Si Drilon dun sa Iloilo. Tsaka may plunder yan. Yan si Drilon. Kaya takot yan. Huwag ka maingay. Nagsasalita na lang si Kiko, si Ontiveros, tsaka si Trillanes. Wala eh. Si Trillanes, atin yun. Oo nga eh. Nagsasalita nga, sabi ni Diliman. Nagsasalita nga. Bakit dinidiin ako? Sabi ni President. Nagsasalita nga. Nung malaman ni Pero ako nadidiin, sabi ni Dilima. Sabi ni President, anak kayo ng po. Diba? Yan yung mangyayari dyan. Yan ang yan. So, huwag kang babaliktad. Correct. Huwag kang magbabago. Sumulat ka. Gumawa ka ng sulat. Parang, Dalawa gawin mo. parang ganyan nga, no? Yung isang sulat, na kung may mangyayari sa'yo, si President Duterte ituro mo na may kinalaman sa pagpatay sa'yo. Oh? Para libre na kami pag kami nagpapatay sa'yo. Sulat kamay, parang Ganun nga ang usapan, ha? parang si Rizal. Yun ang pinakamadaling para maintindihan ng iba eh. Oo. Parang huling paalam eh. Sulat kamay. Kasi yung Hanapin nyo, baka dalawa yan eh. sulat kamay, sir. Ay, Kailangan naman mag-computer siya ron. Ay, pa sa dyan. Wala naman internet doon. Kaya nga. Di ba? Wala eh. Kung ano ginagawa Yan niya. ang mga style. Mapansin lang. Yun na. Para hindi pa ginalang may pinaplano, si Pinoy ang nag-abot ng sulat. Di ba? Sa kanya yata inabot. Totoo yan, Tapos, kunyari, sa staff niya, kayo magpalabas nito. Banata si Duterte. Bakit pa napilitan si Pinoy? Kasi ang meron lang, pwede lang dumalaw. Kasi ilang araw na yun, di niya dinadalaw. Sabi ni Dilima, pag di ako dinalaw ni Pinoy, babaliktad na ako. Ang pwede lang dumalaw Pagtatapat ko nito. Pwede, no? Ang pwede lang dumalaw, kamag-anak, abogado. Kahit yung mga senador, hindi pwede. Kaya si Presidente, kung dating Presidente, yan, pwede yan. Kaya siya nakapasok eh. Pinagbigyan lang. Hindi, kaya siya napilitang dumalaw. Baka nagtaka na siya. Kasi tahimik na si Dilima eh. Oo, no, di ba? Baka mamaya, narinig tayo eh. Sa programa natin eh. Baka sumigaw na. Baka gumaya kay Jinggoy, bulahin si President Duterte. Kunyari, sinusuportahan. Di ba? Pagka sinusuportahan, pwede mag-birthday. Saka nang dinalaw, sir, ni Pinoy, si Dilima, talaga, nag-ano siya. Lumakas ang loob ni Dilima, di ba? Yun nga. Di ba? Yung mga observation din ito si Oo nga, kaya... Lollipop eh. No?
Kailangan lang kakalikutin mo imagination nito eh. Yun naman talaga nasa isip. Kulang lang sa bokabularyo ito eh. Oo, kulang lang. Hindi niya lang masabi. Hindi ko lang masabi. Yun ang dahilan kung ba't ka nasa radyo eh. Kaya nga, di ba? Yung sinasabi natin, marami rin ang may gustong sabihin yan. Hindi nila masabi. Pero pag sasabihin na, hindi nila masabi. Kaya dito, hindi ko mo matalino ka, pwede ka. Correct. Yung bokabularyo pinag-uusapan dito. Hindi ko mo judge ka. Abogado ka, pwede ka na. Magbasa tayo ng ilan muna bago tayo lumipat ng paksa. Okay. Galing kay John S. Ito yata yung Sambeto ng Quezon City. Yun. Great to hear you once again. Comment ko lang kay Erap, regular cleanliness in Manila. Have you been to Ermita lately, sir? Oo, ang bantot ho dyan eh. Nagkalat ang mga lahat, pati masasamang loob. Araw-araw may krimen sa Maynila. Maruming lugar ngayon. Hindi lang marumi, krimen. Barangay chairwoman, pinatay na naman dyan, di ba, sa Hermosa. Saka yun ang Quiapo. Sobrang dami, ito sabi niya, sobrang dumi, daming basura, and mabaho. Correct. Ask Erap and seems like he forgot all about Malate. Why? Wala monetary. Hindi, marami ho. Pera. Lahat ho ng bar na yan naglalagay. Naghahatag po yan sa mga taga-MPD. Pati si Bingot nga, yung babaeng reporter. Yung may sibakang uso na tinahi, mga kaibigan. Mawalang galang sa iba. Kasi hindi ko naman ho gagawin yun para mainsulto yung iba. Dahil lang ho doon sa taong yun. Sibak na ang uso, may sibak pang utak, mga kaibigan. Walang yayang babaeng yan eh. Aray ko. Talagang ano yan eh, traidor na babae yan eh. Walang yayan. Kahit bigyan mo ng pera yan, ibebenta ka ng buhay niyan eh. Aray ko. Ultimong kiligayang bruha. Akalain mo nilalakad na si illegal terminal queen, ligayang burikakster. Burikakster. Gusto maging burikakster eh. Diyos ko. Dito sa radyo, broadcaster lang. Wala po ditong burikakster. Walang pababae yung industriya. Walang hiya ka, kumita ka lang, bababuyin mo, pati radio station, walang hiya ka. Naman, igalang mo naman. Dapat yung uso mo, tanggalan ng tahiyan eh. Mga kaibigan, para kapag umorder ka ng spaghetti, ang sasabihin yan, Spaghetti. Spaghetti nga. Mga kaibigan. Isa illegal terminal. Pwede rin yan sa PLDT. Bakit? Siya yung yung busy tone pagka tumawag ka. Gagano ngo. Aray ko, ano ba yan? Buti kasi tinahi eh. Pati ngalangalan niya eh. Puntang nga kay Edward Tan magsama. Dapat siya tadya ka mo sa ngalangala eh. Napansin ko nga, pero okay lang. Tadya ko ngalangalan mo eh. Naku, ayoko na. Baka si Dilima mag-ala Angelo Reyes. Yun. Para bayani po siya. Naku po. Black t-shirt. Kapersi 1 million march para stop ko to K-12. Beli ka ng tondo. Tsaka naman yan, sa ibang pagkakataon naman yan. Correct. Kahit mapatay si Dilima, wala hong magre-react na tao, baka magbunyi pa. Yun na. Hindi nga ho, yun ang problema eh. Alam naman natin ganun yun eh. Ang problema ho, ang iniisip ng mga gagawa niyan sa kanya. Ang iniisip nila, kasi desperate nga eh. Desperate sila eh. Ilang rally na sila, pakonti ng pakonti. Habang tumatagal yung rally, nagbabayad naman sila. Ba't walang dumadating? Bakit hindi dumadating yung ipinangako ni Erap na 10,000 katao? Yun nga, di ba? Siya. Ano, no? Baka naibulsa. Mga kaibigan. Yung ibinigay. So, ano ho,
ang iniisip nila, baka sakali, wala namang kwenta sa kanila ang buhay ng iba. Ang importante sa kanila, gawin nila ang magagawa nila para makakuha sila ng konsesyon, ng compromise. Ganun po yan mga kaibigan Pinipilit nila na sila ang dapat na lumuhod, gusto nila paluhurin yung tao, katulad ni Presidente Duterte. Gusto nila baguhin ang paninindigan ng isang tao. Sa pamamagitan ng mga manipulasyon katulad niyan. Eto, good day po, Ka-Percy etal. Si Noynoy di malayong pabira si Dilima. Kasi yung sa 44 nga, ito nga sinakripisyo niya para makuha yung goodwill money at maraming alam si Dilima about syndicate, illegal drugs. Rudy ng Maynila po, thanks. Pwede yun Kasi nga po nangangatog na yan Si Noynoy, kinakabahan niya, baka akala ninyo. Kabado talaga yan. Lalo na pumalpak lahat yung mga destabilization project para pabaksakin si Presidente Duterte. Tama. Kaya nga natin binubuko na pwedeng sila ay nagbabalak na ipapatay si Dilima, pero dinadaan nila na kunyari meron may panganib sa buhay ni Dilima, at si Dilima naman doon sa sulat niya sinabi niya rin sa sulat niya kay Presidente Duterte na nanganganib daw ang buhay niya. Bakit? Isipin mo yan. Bakit? Tingnan mo yan. Sinabi sa kanya yan ni Noynoy Tinuro, ikaw na yun. Ikaw sabihin mo. Mag-iimbento yun. Kunyari, may intelligence report kami. Ano yun? Na ipapapatay ka raw. Kaya, magsalita ka na magsalita tungkol sa nanganganib ang buhay mo. Ayan. Yan ang masama, Tingnan ninyo yan. Ano yan? Bantayan ninyo yan. Kaya natin sinabi nga kasi may experience na tayo Kaya Nangyari na kay Ninoy Aquino yan Binintang kay Presidente Marcos May tawag yata tayo sa line 1, mga kaibigan, mula po sa Paranaque. Rico. Ay nandun po sa linya si Rico. Magandang gabi po. Magandang gabi, si Rico po ito. Parang di nyo alam kung sino kami. Si Percy. At saka si Peter, Magandang gabi sa inyong dalawa, Si Loli pa po, tatlo kami At rito. saka si Lollipop nga pala. Kasi yung pangyayari na binabanggit mo ay pwede bang mangyari yun? Halimbawa, itong mga liberal ay gumawa ng paraan para mapatay si Dilima na kamukha ng... Tanong ko lang yun. Bakit naman o hindi? Sa ano pong basehan? Hindi, pwede nilang isipin yun, di ba? Dahil Pwede nilang planuin dahil para makinabang sila sila. makikinabang Oo. Kasi sa kanila, sila ang unang makikinabang kung sakaling may mangyari kay Dilima. Siguro, sabihin natin na ano lang yun. Oo. Prerogative nyo na magkaroon ng haka-haka. Hindi. Sa akin. Bakit? Yung kay Dilima ba hindi haka-haka? Na sinasabi niya ipapapatay siya ni Duterte? Hindi, kaya nga dalawa. Hindi nga ho. Sabihin niyo sa akin. Oo, ganun. Parang pwedeng sabihin natin ganon. Pagka si Duterte, pwede. Pag siya, hindi pwede. Hindi, ang ibig ko pong sabihin, meron na pong pangyayari na napatay dyan sa Bilibid. Sa kulungan. Kulungan din. Sino nagpapatay? Custodial. Yun, ang binabanggit natin na kung ilalagay ang mga security ng Senado o sa General Arms, ang tanong ko kay Peter, pwede bang mapatay siya? Sa ano? Pwede rin siyang mapatay. Pagka nandun yung membro ng Senado, kanyo. Opo.
Pwede rin. Lahat possibility. Kaya nga, dalawa po yan eh. Pagka ang pagpatayo, pinlano, pwede lahat yan. Lahat yan Kaya pwede. ngayon, pwede lahat. Pero Oh. ang tanong, Sa akin sino lang mas po. makikinabang pag namatay si Dilima? Si Duterte ba o sila? Hindi nga Si po. Duterte hindi. Ang Sila sa- makikinabang. Ang sa akin lang po, ang pinupunto ay baka ibintang ngayon kung nandiyan na yung sabihin natin dalawang security, mas malala pa yun. Papatayin yung dalawang security. Oo. Hindi ba ganun din yun ang Oo. total? Lahat yan theoretical. Oo. Teka muna, bakit ibang issue kasi yung security na maglalagay siya ng sarili security? Kasi po, wala naman akong alam na ganun sa kasaysayan eh. Hindi, ako din wala po eh. Oho. Ang ibig ko lang sabihin, kung ilalagay doon, sila ang gagawa ng pagpatay, mas malala pa yun kasi papatayin din yung dalawa na yun eh. Hindi, kahit na hindi, wala naman sila doon. Sa pulis lang eh. Hindi pwedeng mabuhay yung dalawa kasi saksi sila eh. Sa pulis lang pwede nilang ipagawa yan kasi yung pulis nga Ganun din po kung walang security, pareho lang. Oh, pareho kaya lang. din nila. So both possible. Kung may security o wala, Pareho. pwede. Oho. Kaya doon ko hinuhugot yung basiko na pwede pareho. Oho. Hindi pwede yung isa lang. Ngayon, yung para mapagbintangan, mas malala yun. Kasi nga, dalawa, ako naman, di ako magbabantay dyan kung security ako ano, papatayin din ako. Hindi po ganun ang pananaw ko. Kaya lang, nasa sa inyo yung komento, yung side, pwede nyo sabihin ganun, pero hindi ko malabo yung analysis na ganun. Parehong pwede na patayin siya, walang security, pwedeng patayin din siya, nandun yung dalawang security. Papatayin nga lang yung dalawa. Hindi, iba na yun kasi Puro kayuhin. Puro kayo. napindot tuloy. Ito, mga kaibigan, pareho, ang punto niya lang, kay may security, na ilagay ang Senado, kay wala, pareho lang pwede. Pero, ang tingin niya, pag may security, hindi pwedeng gawin. Correct. O kaya, isasama yung security Yun. na patayin. Hindi ho, medyo. Punto niya. Ang plano ho, hindi ganyan. Radio. Pagka nagplano yung iba, hindi ganyan. Mas mahirap yun eh. Yung merong mga gano'n. Kaya mahirap na lang kasi hindi naman ganun ka-kriminal ang utak natin. Kaya lang natin nasasabi ito para magkaroon ng anong tawag doon yung maging maagap. Ano ba tawag doon? Ma-prevent. Ang layunin natin na sinasabi natin yan pwedeng posibilidad na mangyari, para wag nilang gawin. I-preempt mo, ganun yan. Mga kaibigan, para wag nilang gawin kung sakasakali man nilang binabalak yun, at kung hindi naisip ng, tapatin ko kayo. Tapatin ko kayo. Yan, tanungin ninyo. Buhay pa. Nung si Erap babagsak, merong isang dating congressman. Mga kaibigan, isang dating congressman, tinawagan ko. Ang sabi ko, abay, kako, delikado yan Kasi ang nagbulgar kay Erap nun, di ba, yan si Chavit Singson. Alam naman ninyo, si Chavit Singson, warlord yan. Ano sabi ko doon sa congressman? Sabi ko, baka ako may mag-isip ng masama kay Chavit Singson. At ang gawin, ipapatay si Chavit Singson. Sabi kong gano'n sa kanya. Alam mo ba, nakinig ako ng radyo kinabukasan. Hindi ko expected Hindi ko expected. Yung sa akin, idea lang. Alam mo ba, narinig ko sa radyo, yung congressman na yun, ini-interview sila, nasa bahay sila ni Chavit Singson. Para sabihin yun.
na baka pagsamantalahan yung sitwasyon. Oh, mga kaibigan, masama ho ba yun? Ha? Hindi masama yun. Ang masama, ikaw ang magplano. Yun ang masama. Ang issue Ang masama, matuloy yung plano nila. Tsaka Yun ang masama. issue lang naman dyan, sino mas makikinabang pag nangyari kay Dilima yun? Sila hindi naman gobyerno eh. Ang gobyerno, tiyak pa ano yan malaking question yan. Yun lang naman, ha? Pero yung iba, mga posibilidad na lang yun. Okay, magpapatuloy tayo mga kaibigan. Si Peter Lavinia, dinideny niya, ito yung irrigation administrator na siya pinatalsik, sinipa ni President Duterte sa kanyang pwesto. Katunayan, nabasa ko siya mismo ang nag-post doon sa news article na inilabas ng Rappler. Sa ibaba, pwede ka mag-comment. Ganyan ngayon sa mga vlog, sa mga sa internet, sa social media, pwede ka mag-comment kahit doon sa mga dyaryo, kung saan-saan, di ba? Nabasa ko roon yung reaction kaagad ni Lavinia na yun daw balita na inilabas ng Rappler na siya sinipa. Mga kaibigan, intriga raw. Ngayon, kanina binanggit ni Presidente Duterte Di sinabi ko. na talaga sinipa siya. Sinabi niya Nangangahulugan na very accurate yung lumabas na article kung saan siya ay nag-comment. Oo. Isipin ninyo yan, pinalalabas niyang intriga yun, tumugma doon sa salita ni Presidente Duterte na sinipa siya sa pwesto. Ang dahilan po kung bakit siya tinanggal, corruption Inireklamo siya ng mga laborer, mga kaibigan. Sa meeting niya sa laborer, isang grupo, mga kaibigan, sinasabihan niya pala lagi yung kanyang mga kausap na mangungontrata. Sigurado, mangungontrata yun. Bahala na kayo sa akin, Ayan po, mga kaibigan. Pahiwatig, nagpapahiwatig ng yung Korean. Magkano Korean? Ng magkano Korean, mga kaibigan, nagpapahiwatig siya. Sinumbong siya kung yun lang ang sinabi kay Presidente Duterte. Sabi nagmura si Presidente Duterte, sabi ito, may tatanggalin ako Ayan, tinanggal siya. Tinanggal siya. Mga kaibigan. Sinabi niya, tinanggal ko talaga yan. Sabing gano'n. Kahit masama sa loob ko. Kaibigan niya spokesman niya dati nung kampanya. Si Peter. Nakalimutan ko tuloy yung istorya pa dyan ngayon, ang pinakamagandang itanong nyo dito kay Lavinia, mga kaibigan, tell me who your friends are. Yan ang problema ito pa nga pala, iimbestigahan siya. Noong cabinet secretary, inutusan ni Presidente Duterte si Ibasco. Sakit niyan. Na imbestigahan itong si Lavinia. At ito ang panawagan ni Secretary Ibasco, kung sino man ang may alam pa, pwedeng iparating sa kanya. Hindi lamang sa katarantaduhan na nagsasangkot kay Lavinia, kung hindi, kahit sa ibang cabinet member o ibang public official. Ang problema lamang natin, nananawagan si Ibasco, hindi naman alam paano makakarating sa inyo May mga balita kami, yung tawag sa telepono. Katunayan sa akin, ako, nagbukas ako ng account sa Facebook, ilang taon na nakakaraan, ang pangalan ng Facebook page na yun isumbong mo kay Duterte. Alam ba ninyo, dami nagsusumbong doon?
Yung iba, nilalabas ko sa column ko sa dyaryo. Mga kaibigan. Gusto ko nga, basahin ko rito yung isa eh. Reklamo. Ang daming reklamo eh. Yung ibang haba kasi, hindi naman natin pwedeng mabasa lahat. Meron reklamo sa Department of Foreign Affairs. Isipin mo, mawawalan ka ng gana dyan eh. Yung Department of Foreign Affairs, hanggang ngayon, ganun pa rin ang kalakaran eh. Pagka bago ka ng passport o kukuha ka ng passport, alam ba ninyo kung gaano katagal kayo abutin? Sa 1 taon. Saan ka nakakita ang panahon na nagkaroon ng ganyang problema, ang passport? Nagsimula lang yan panahon ni Panot. Ngayon, lalo lumubha ang Department of Foreign Affairs natin. May ginagawa kaya yan? Isipin ninyo, meron ako rito kung sulat na mamaya bibigyan ko ng daan na mabasa tungkol sa Department of Foreign Affairs. Kawawa naman yung mga tao. Alam ba ninyo sa ibang bansa, sa Amerika lang eh, sa Japan, magpaparenew ka ng passport kung ikaw nationality ka nila, Japanese national ka o American citizen, US citizen ka, pwede ka mag-mail eh. Ihuhulog mo yung passport mo eh. Ipapadala mo lang sa kanya na pinarirenew mo, nakasama na yung mga requirements na hinihingi nila. Dito hindi eh. Papipilahin ka ng saksakan ng init, saksakan ng haba, yung pala matagal ka pang makapagawa. May online nga sila. Pero ganun din eh. Matagal din ang schedule nun. Halos 1 taon na abutin, isipin nyo, ang pag-renew or pagkuha ng passport. Anong katarantaduhan po yan? Dapat yan mapansin ng Malacanang. Mag-iimbita nga tayo, mabuti nga sana kung lahat yan maimbestigan. Kundi pa sinipa ni Presidente Duterte yan eh. Di ba? Correct. Ngayon, itong isa, tinakba ng tape yung bibig. Paano? Kung ano-ano sinasabi. Ultimo si FBR, nagalit sa kanya. Sinigawan siya eh. Hindi siya nakaporme. Bakit yun? Pagkaharap mo, di ka makasagot, di ba? Sa mga reporter, kung makasagot ka gano'n. Meron pa, magbasa ka dyan, Lollipop. Okay, from Rosemary G. Victoria is listening. Good topic ka, Ka-Percy. Dapat talagang bantayan nilang mabuti ang si Dilima. May team na balak ng LP. Baka isacrifice nila para sa pansariling mithiin. Ito kay Freddy Karamat. Solid Lapid Fire listeners. Family Karamat po ng Barnaby Compound, Calzada, Tipas, Taguig City. Good evening, Ka-Percy and company. Ayan. Ito pa, Presi Quijano Paraino, mabuhay ka, Ka-Percy. Tama-tama, kitang-kita sa mga mata nila. Ang mga adik na mga yan, dilat ang mga mata nila. Yan, diba? Okay. Ito pa, nakikinig pa rin sa atin si Lloyd Concepcion. Oo, mga senador, mga matching, mga tulisan sa Senado. Ayan, grabe. Ay, mga talagang galit na galit sila. Ito, basahin ko ha. Wala ka nang babatiin? Meron pa po, marami. Marami pa po. Ako, nakikita ko rito eh. Ito sumulat sa atin ito via email. Ang pangalan niya, AJ Peng. AJ Peng. Isang OFW sa Oman. Ito, sabi niya, babasahin ko sa inyo. English pa nga eh. My son needs to go to Vietnam, sponsored by a Japanese firm in the Philippines for training. He could not get next month, or he could not go next month because DFA has set his appointment for April. Isipin ninyo yun, no? Marso pala ngayon. Mga kaibigan. Ang sabi niya, hanggang ngayon po ba ganyan pa rin ang procedure? A procedure which Pinoy initiated. Yung Pinoy si Panot. Meaning, passport in the Philippines can be secured after several months.
ang layo naman yata sa system at sa advocacy ni Presidente Duterte. Tama yun. Bakit tayo matatakot na sabihin yan, totoo yan, mga kaibigan? Sabi niya, here in Oman, doon nasa Oman pala siya. Mga locals can have their national ID, passport, driver's license, and even visa, renewal for expats for less than a day. Isipin ninyo yun. Walang isang araw nakukuha nila passport nila, nakukuha nila ID nila doon sa Oman. Pati visa, makakakuha ka, driver's license. Mga kaibigan. Kahit naman sa ibang bansa, ganyan Nagtataka lamang tayo dito sa DFA natin Alam ba ninyo, nung panahon ni Marcos, ang pinakamagandang nagkaroon ng policy sa passport na naging secretary ng Foreign Affairs, si Arturo Tolentino. Alam niyo kung bakit? Si Catherine Tolentino, nung ginawang Foreign Affairs Minister yan ni Marcos, huli na yun ang katwiran niya, mga kaibigan, ang bawat Pilipino ay may karapatang makakuha ng passport kung hindi ka kriminal. Alam mo nyo ba kung ano lang ang hininging requirement sa panahon ni Arturo Tolentino? Birth certificate. Yan ang talagang... Ni walang census nung araw. Mga kaibigan, birth certificate lang ang ni-require. Pagka nag-file ka ng passport ngayong umaga, tanghali, kuha mo passport. Bongga, ganda na. After lunch, kuha mo na ang passport. Galing Ba't hindi kayang gawin? Mas moderno ang technology ngayon at napakaraming paraan na nagagawa para ang tao hindi na pumila. Anong kalokohan yan? Di ba may internet nga tayo? May online application nga? Online na ba't hindi nagagawa ng DFA yan? Ba't ang daming cheche-bureche? Ang daming requirements na hinihingi. Eto minsan napunta ako ng Foreign Affairs. Tinignan ko yung passport division. Alam ba ninyo, di ba may mga windows yan? May mga window. Correct. Meron ako, ewan ko kung yan existing pa. Bakit may window dyan para sa mga Muslim? May courtesy lane sa Muslim. Alam ba ninyo yung mga mawalang galang yung mga Muslim Mindanao mga walang birth certificate Paano nabibigyan ng passport yan? Bakit nagagawang ma-issuean ng passport? Karamihan dyan, wala naman birth certificate. Hindi naman pinanganak sa ospital yung mga yan. Marami dyan, dahil doon sa probinsya. Wala naman ospital. Correct. Bakit meron silang may courtesy lane para sa kanila? Bakit nakabukod sila, no? Yun na nga Bukod na, na-accommodate, na-i-issuean ng passport nang wala naman palang birth certificate. Anong katarantaduhan yan? Mga kaibigan, sige, medyo kakapusin tayo. Tapos na. Okay, ayan, babati ko muna si Maria De Leos Watson. Nakikinig sa atin, number 1 kanina yan, nakatutok pa sa atin. At malinaw daw ang YouTube. Kay Maria Fukusumi ng Tokyo, Japan, Kunbanwa daw sa atin. At get well soon, Miss Aleli Fukusumi. Ayan. Ba't may sakit ba si Aleli Nagkasakit po Fukusumi? siya kasi gawa ng trabaho, nabaguan siya. Ang dami mong babatiin dito. Ito na, Elmer Cleo pa, si Gwynnie Cheng, Jonathan Mendoza, si Tigrado, si Lloyd Concepcion, si Yuko Takei. Takei. Lenny Velio, Melanie Takei. Tuwa Alia. Ayan, taka si Lailani Kamagay, Presi Quijano Paraino, and Lourdes Simon Sigua. At sabi naman ni Si Brian, nakikinig sa atin. sabi naman po ni Ate Vanji, ano daw na pong nangyari doon sa kaso ni Mayor Lim? Bakit hindi siya Sabi mag-react ni Ate Vanji? Si Banji. Si Vanji. Hindi kayo nagbabasa kasi, baka hindi kayo nakinig kahapon.
Sabi ko nga, dapat nakinig ka kahapon. diniscuss na ho namin yan eh. Oo, kailangan umano Bukas na, sa ibang araw na ulit, ha? Yes. Eto pa, batiin mo si Jonathan Mendoza, Okay, Kuya Jonathan, hi. si Lenny Bello, Ate Lenny, nabati ko na po. si Ronaldo Ronyo, Yes. Si si Maris Papi- Sanchez. Ayun. Singer yan, galing kumanta niya, no? Correct. Si Olan Borja, Correct. Yula Sotelo, Yes. si Freddy Karamat, Elmer Icleo, nabati mo na. Ang dami, Si Nancy Muleta, Yun ay si June Masbad, Yun sa akin. Alex Espinosa Macalinaw, si Tigra Du, Correct. si Winnie Ching, binati mo. May ata na ng, Laguna. Si Oscar Samson Jr., Correct. Lloyd Concepcion ng Las Vegas. Binabati ko nga pala yung isang tsahin ko na nakabase dyan sa Las Vegas. Natuklasan niya pala Na? itong programa natin. Kaya nakikinig na raw siya araw-araw dito eh. Yes. Oho, mga kaibigan. Binabati na. Marami tayong listener daw talaga sa US ha. Dyan sa Las Vegas. No. Yes. Pagpunta ko dyan ha, turuan niyo ako mag-casino. Si Peli, batiin mo yung dating sekretary sa National Press Club. Ay, Ate Peli, nandun pa rin ba siya sa... Wala na, retarded na yan eh. Naku, grabe, baka immune na siya dyan, ha? Kami po'y pansamantala muling magpapaalam. Ito po si Peter Talasta. At ito naman po si Loli Papayan. Wow, happy weekend po sa inyo. Friday ngayon. Ay, ngayon pala ay Sabado na po pala. At sana po nakapagbigay kami ng inspirasyon sa inyong mga puso bago kayo tumulog ngayong umagang ito. Mabuhay po tayong lahat. Happy weekend. Kailangan pang iwanan. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa atin sa impilang DZRJ 810 at sa mga nanood sa atin sa Facebook. Mamaya tabayanan po yung ating YouTube. Ilang oras mula ngayon pagkatapos ng ating programa. Sa Lunes po magbabalik kami sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Kiko Pangilinan! Nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi sa Lapid Fire. Samahan si Percy Lapid dito sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino.
Ito ang DZRJ 810 AM H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Kuya Kim Atienza po. And I'm Bogart Explorer from Davao City, the leading expert in zoology, ecology, and pestology. Pestology? That mate is the science of exterminating household pests, or what we call pesting. Para sa problema sa taga, ipis, anay at lamok, tawagan ang Mapicon. 5, 6, 7, pest. Hello? Mapicon! Help! Bogart? You're in control with Mapicon. Try TV now concludes another day of broadcast operation. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.